afternoon and good evening po sa ating lahat. Ayan, kung nasaan man po kayo ngayon, magandang buhay po sa inyong lahat. Today, hindi lang po tayo basta magdi-discuss dito ng tungkol sa isang project o platform. Pag-uusapan din po natin kung ano ang COC, paano gumagana ang ecosystem nito, at kung paano tayo makakapag-participate at potentially magkaroon ng rewards gamit po ang technology nito. Okay, alam naman din natin to, 'di ba? Na mabilis na nagbabago ang mundo natin ngayon. Kasabay po niyan, nagbabago rin ang paraan ng pagninegosyo at pagkakaroon po ng income. Mas marami rin po ngayon ang mga opportunities na available din po online. Tama, 'di ba? Isa po sa mga malalaking developments din ngayon etong blockchain technology at yung tinatawag na digital assets. Si Cash on Chain, dito din po siya nakalinya, no? Sa technology, digital asset at blockchain. At yung mga ganitong development, hindi na po natin ito mapipigilan. So kung hindi na natin siya mapipigilan, sabayan na lang din po natin siya. Tama, di ba? Ang importante ngayon, maintindihan natin to, pag-aralan natin at alamin natin kung paano tayo makakasabay sa pagbabago na to. At the same time, kung paano natin ito pwedeng pagkakitaan. Okay, ako po si Coach Sherwin and I encourage everyone to listen, understand the concept, do your own research, and make informed decisions bago po tayo gumawa ng anumang decision. Okay, so ano po ba ang cash on chain? Ang cash on chain po or COC ay isang Web3 ecosystem na gumagamit ng blockchain technology para magbigay ng bagong possibilities sa digital finance. Ang goal ng COC ay magkaroon ng isang ecosystem na secure, transparent, innovative at accessible po sa mga tao. Dito, pinagsama-sama na po ang technology, digital assets at Web3 o different Web3 solution para makabuo po ng isang ecosystem na may long-term vision. Ang COC ay hindi lang po nakatutok sa token. Ito ay isang ecosystem na binubuo para po sa future ng Web3. Ang tanong ngayon, ano naman ang bumubuo sa COC? Ang cash on chain po ay hindi lang basta isang token or isang platform kagaya ng sinabi ko. It is designed as an ecosystem na binubuo ng iba't ibang components na connected sa isa't isa at may kanya-kanyang purpose. So, let's take a closer look kung ano-ano ang mga pangunahing part nitong ecosystem. Okay, meron tayong apat na key components dito. First, ay ang native blockchain. Ito po yung magiging foundation ng buong ecosystem natin. Pangalawa is yung COC wallet. Dito natin pwedeng makita at ma-manage yung mga digital assets po natin. Pangatlo is yung AI trading bot. Ito po ay nakadesign to help users explore automated trading opportunities. And lastly, yung COC token naman. Ito po yung magiging utility token natin within the COC ecosystem. So, bawat component na yan, may kanya-kanyang purpose po yan. Pero, magiging connected sila sa iisang ecosystem dito sa Cash on Chain. Ang vision ng COC ay maging isang leading decentralized financial ecosystem na makakatulong sa mga tao sa buong mundo na magkaroon ng financial freedom at better future. Ang mission naman ay bumuo ng isang global ecosystem na nagbibigay ng opportunities, financial growth at innovation gamit ang blockchain technology. Simple lang po ang direction natin. To empower people, create opportunities, and build a better future through COC. Okay, ang COC po, meron siyang sariling crypto or token. Ang tawag po sa kanya ay COCT. COCT is the native utility token of the cash on chain ecosystem designed to power and connect its growing network of Web3 products, utilities, and future blockchain developments. Yung total supply po nito ay 1 billion token lang. So, kukonti at mura pa siya ngayon. So, kung gusto na nating bumili ng COCT at mag-hold o di kaya mag-buy and sell din ito, available po ito sa PancakeSwap. Ano po, request lang kayo ng contract address ng COCT para ma-send sa inyo
or ma-send po sa mga GC po natin. Ang maganda po sa token natin, supported po yan ng community natin, no? Dahil merong portion sa mga subscription natin na naka-auto buy sa token, kaya posible talaga siyang tumaas. At syempre, dahil ito pong COCT, meron na siyang community, no, na advertise, kumbaga na isi-share natin sa community natin itong token, na posible din na yung mga community members natin bumili at mag-hold ng COCT. So isa po yan sa magiging magandang impact para sa pagtaas ng value ng COCT po natin. Okay, so syempre yung target price, no, nag-start ang COCT, yung token natin, 0.01 dollar yung halaga niya. At ang goal natin dito sa loob po ng 1 hanggang 12 buwan, maabot po yung 1 dollar. So maganda po yan pagka naabot yung ganyang halaga. Tama, hindi lang yan. Bakit? Sa loob ng 1 hanggang 2 taon, maabot po nito yung $10,000. Okay, so sa loob naman ng 2 hanggang 3 taon, umabot ng $100 ang presyo nito. At sa loob po ng 4 hanggang 8 taon, umabot naman siya sa $1,000. So kung ikaw, nakita mo ngayon na mababa pa po yung kanyang halaga, yung value niya, at gusto mong bumili ng marami, magagawa mo pa. At siyempre, pag tumaas yung value ng COCT token, isa ka sa kikita ng malaki or isa ka sa papaldo. Okay, so isa po yan sa paraan, isa yan sa paraan dito sa cash on chain para tayo po ay kumita, no, sa pamamagitan po ng COCT. And then, ang next goal natin, syempre, no, maabot natin yung 1,000 users. Okay, so yung current user natin ngayon, nasa more than 200 na. Okay, so kung 1,000 yung inaabot natin ngayon, hindi na malabong mangyari na mabilis po natin itong maabot. Kasi nga yung mga naunang goal natin na hit na natin. Okay, at hindi rin siya talaga mangyayari kung wala yung tulong ng bawat isa sa atin. So ini-encourage natin yung bawat isa na syempre tulungan natin yung community ni Cash on Chain para mabilis po tayong dumami, para mabilis nating maabot itong 1,000 users. Okay, so pag naabot na natin yan, yung 10,000 users, hindi na po yan mahirap para sa atin. Tama, di ba? At maging itong 100,000 na users, mabilis din natin siyang maabot. At pag naabot na natin yung mga yan, mabilis na rin nating maabot yung goal talaga natin na 1 million users. Again, pagtutulong-tulungan natin siya, no, bilang isang community para mabilis natin maabot itong mga hinihit natin na targets. Okay, so next natin, meron tayong 5 ways to earn dito. Napakasimple lang, no? Konti lang siya, 5 lang siya, pero napaka-powerful na kitaan po ito. Meron tayong daily passive, meron tayong direct referral dito, meron din tayong direct passive or direct matching commission, meron din tayong monoline income, at meron din tayong group sales override. Okay, isa-isayin natin yan. Unahin muna natin itong daily passive income po natin. Alright, so ang sabi dito, pwede daw tayo kumita ng 1% sa bawat araw. Yung iba, kung maghahanap kayo ng more than 1%, no, dito sa atin 1% lang. Okay, so kumbaga kung hinanap mo yan, wala po dito yan. Okay, 1%, sabi ko nga, malaking bagay na yan kaysa sa akin, para sa akin kaysa wala. Okay, so ang tanungan na lang dito, magkano ba yung kaya mong ikapital para po ikaw ay kumita ng 1%? Kung ikaw po ay silver, excuse me, kung ikaw po ay silver, ang kapital po dyan is $20. Okay, so kung meron kang 1% araw-araw, ikaw po ay kikita dyan ng $0.2 per day. Meron tayong isang buwan, tama, di ba? Meron tayong 30 days sa loob ng isang buwan. So, yung silver, kikita po yan ng $6 every month. Paano kung gold yung kinuha mo? Kung gold ka, ang capital sa gold is $50, okay? So, yan po ay kumikita ng $0.5 per day. That is $15 every month.
Kung platinum ka naman, $100 yung kanyang capital sa platinum, $1 naman yung kanyang kinikita, yung daily niya, at $30 naman yan sa loob ng isang buwan. So kung kaya mo mag-diamond, $500 po yung kanyang kapital. $5 po ang kikitain mo dyan. Then meron kang $150 every month. Kung ikaw naman po ay mag-emerald, dahil meron kang 1,000 na kapital, $1,000 na kapital, so kaya mong mag-generate ng $10 every day at 300 o $300 every month. Kung ikaw naman po ay Black Diamond, no, yung Black Diamond natin, $5,000 po ito, kaya po nitong mag-generate ng $50 every day, so that is 1,500 every month. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, 1% yan, pero kung malaki naman yung subscription mo, 'di ba? Ramdam na ramdam mo yung kinikita mo dito na 1%. Unang kitaan pa lang 'yan. Pangalawa, ayan, meron din tayong direct referral dito. Ang sabi dito, earn an instant 5 to 10% commission on every package purchase by your direct referrals. Dito, lahat na may invite natin, syempre bibili po yan ng packages na gusto nila. No? Depende po sa kanila yan. Ang maganda naman dito, kapag nag-subscribe sila or nag-purchase sila ng subscription, syempre ikaw kikita. Kikita ka din dito. May percentage or meron ka rin commission. Pero depende sa kinuha mong package, yung pwede mong kitain doon sa direct referral mo. Like for example, silver ka ngayon, syempre kikita ka po dyan ng 5% sa bawat direct invite mo. Okay, so kung gold ka naman, 6% ang kikitain mo. Kung platinum ka, 7%. Kung diamond ka naman, 8%. Kung emerald ka, 9%. At kung black diamond ka, 10%. No? Mas malaki sa black diamond. Siyempre, kaya napaka-importante po, no, na kung kaya mo lang din naman yung mataas na subscription, kunin mo na para, kumbaga, malaki rin yung mga nakukuha mong commission. Okay, so eto, si structure na to, 5 lang yung makikita natin dito. Pero hindi ibig sabihin na 5 lang yung nakalagay dito, 5 lang ang pwede. Tama, di ba? Pwede tayong mag-direct kahit ilan. Pwedeng 2, pwedeng 5, pwedeng 10, pwedeng 100. Depende po sa kakayahan mo yan. No, kung mas marami kang kakilala o kung meron kang sariling organization, mas malamang, 'di ba? Marami kang pwedeng referral, 'di ba? So mas maraming referral, mas marami kang direct referral bonus na pwedeng kitain. Unlimited din po 'yan, ha. Walang limit ang pwedeng kitain sa direct referral po natin. Okay, so next natin, meron tayong direct passive. Kung kanina, yung mga direct referral natin, bumili sila ng subscription, bumili sila ng package, kumita ka doon sa subscription nila. Dito naman sa direct passive naman, kumikita ka naman dito sa passive income ng mga direct mo. Okay, ganun siya kasimple. Ang sabi kasi dito, earn a 50% matching commission from the passive earnings generated by your direct referral. So, ibig sabihin po nito, lahat ng mga madadirect natin sa bawat passive income nila, kumikita ka doon ng 50%. Like for example na lang, eto, meron kang 10 direct. Okay, 10 direct. Halimbawa, ayan, yung 10 direct na yan, sa bawat passive income na kinikita nila araw-araw, ikaw po ay mayroong 50% din nakikitain. Okay, halimbawa na lang, yung direct mo, silver siya. Yung silver, kumikita po yan ng 0.2 daily. Tama? $0.2 daily. Bakit? Kasi po, ang kitaan natin is 1% yung passive, di ba? Dahil ikaw po ay may 50% sa passive nitong silver, meron kang 0.1 dollar din. Okay, paano kung meron kang gold na direct? Kumikita siya ng $0.5 per day, so ikaw naman meron kang $0.25 per day. Araw-araw yan, ha. Kung ikaw po ay merong na direct na platinum, so yung platinum kumikita siya ng $1 every day, ikaw naman ay meron kang $0.5 every day din. Kung meron ka na direct na diamond, no, yung diamond kumikita yan ng $5 per day, ikaw ay merong kinikita rin na $2.5 sa kinikita po ng ng diamond araw-araw. Eh paano kung 10 yung direct mong diamond? So meron kang pumapatak, meron kang $25 araw-araw.
Hanggat nagpa-passive po yung mga direct mo, ikaw din, tuloy-tuloy din yung kinikita mo dyan. Eh kung meron kang emerald na direct, yung direct na emerald mo, kumikita po yan ng $10. Di ba? So, ikaw naman, meron kang $5 din araw-araw. Kung meron kang direct na black diamond, eto matindi. Yung black diamond, kumikita po kasi yan ng $50 every day. So, ikaw naman, meron kang $25 din every day. Eh, paano kung yung 10 direct mo, no, dumating yung time na nag-upgrade na po silang lahat sa Black Diamond. So, ibig sabihin, meron ka palang $250 araw-araw galing po sa direct passive. Okay? So, ganyan katindi. Kaya nga, mas maganda talaga na mas marami kang direct referral. No? Tapos, encourage mo na mag-upgrade yung mga direct mo para syempre, yung kikitain mo sa direct passive, nag-upgrade din. Okay po? So, next natin, monoline income. Ang sabi sa monoline income natin, earn a 10% commission from the passive earnings generated across your first to 10th level monoline network. Sino po yung mga monoline, sino po yung nandiyan sa monoline network natin? Sila po yung mga taong na-spill over sa atin. Yan, kaya nga sinabing sa GC natin, sinasabi na sumali ka lang, ako na bahala sa magiging downline mo, sa magiging spillover mo. Bakit? Totoo po nangyayari yan. Halimbawa, eto, applyin mo ito. Sabi sa'yo, bro, join ka lang. Ma'am, join ka. No? Bakit? Yung mga susunod na sasali, downline mo na. Totoo po nangyayari yan. Like for example, eto ikaw ngayon. Nag-join ka. Lahat na may invite nito, automatic yan spill over sa'yo. May invite na naman siya, spill over na naman ulit sa'yo. May invite na naman ulit siya, spill over sa'yo. At hindi lang nagtatapos yan dyan. Bakit? Kasi syempre, etong upline mo, sponsor mo, malamang may mga tao sa taas niyan. Tama, di ba? May mga naunang sumali dyan. Lahat din ng mga naunang sumali dyan, lahat ng mapapasali nila, i-spill over ulit sa'yo hanggang sa makumpleto mo yung 10. Okay, ano naman yung participation ng 10 na to? Sila lang naman po yung magbibigay sa'yo ng monoline income na 10%. Paano ako kikita, sir, ng 10%? Saan manggagaling? Okay, ito yung tanong Saan manggagaling? Ito pong mga na-spill over sa'yo, di ba bumili yan ng mga packages? Okay, so bawat package na in-avail nila, meron silang passive na 1% araw-araw. Tama, di ba? At dahil sila po ay nagpa-passive araw-araw, ikaw naman po ay may 10% sa passive nila. Okay, para mas malinaw, ganito. Ito pong structure na to, or ito pong chart na to, ano na to, spill over na po ito. Halimbawa, may spill over sa yung silver. Dahil may na-spill over sa yung silver, kumikita yan ng $0.2 per day. So ikaw, dahil meron kang 10% sa passive ng silver, no, meron kang $0.002. Malinaw? Paano kung meron na spill over sa na gold? Yung gold kumikita ng 0.5 daily. Ikaw naman, meron kang 0.05 daily din. Kung merong platinum na na-spill over sa iyo, kumikita yan ng 1% per day, ikaw naman meron kang 0.1 per day. Kung merong diamond na na-spill over sa iyo, kumikita ng $5 per day, ikaw naman meron kang $0.5 per day. Paano kung merong emerald na na-spill over sa iyo? Yung emerald, kumikita yan ng $10 per day, di ba? So, ikaw po, meron kang $1 per day. Paano kung yung na-spill over sa iyo puro emerald, 10 yung na-spill over sa iyo puro emerald, ibig sabihin meron kang $10 per day din. Nakuha? So kung merong black diamond na na-spill over sa iyo, let's say, eto, halimbawa, yung pang 7, ang kinuha nito is black diamond dahil po pasok siya sa monoline mo, di ibig sabihin ikaw po ay kikita diyan ng $5 every day. Yun po yung power ng monoline income natin. Kaya napaka-importante dito na kapag naintindihan mo na to or meron sa'yo nag-aalok na sumali ka na kaagad. Bakit? Kasi yung susunod na sasali after you, downline mo na sila lahat. Okay, ang tanong, mag-a-upgrade kaya yung mga yan? Sabihin na lang natin, puro silver lang muna. Mag-a-upgrade kaya yung mga yan? Yes, of course, mag-a-upgrade yan. Bakit? Kasi maliit yung daily nila Diba? Yung silver, magkano lang ang kinikita ng silver per day. So, yung tao hindi makokontento. Pwede silang mag-upgrade, no? Kasi open naman yung subscription natin sa subscription package na gusto nila. Like for example, sir, gusto ko nang mag-emerald ako para nagte-$10 ako everyday. Pwede yan. Paano nga kung lahat ito upgrade na sa emerald. So, ibig sabihin, goods na goods ka. Bakit? Goods na goods sa ito. Kasi ikaw, kahit hindi mo kilala yung mga tao na yan,
meron kang kikitain na $10 every day. Yan po yung power ng monoline income natin. Okay? So, next natin is yung override commission. So, override commission naman, dito pwede tayong kumita mula 1% hanggang 5% sa ating mga override, sa override commission natin. Ngayon, saan mag-i-start yan? Sa gold po. Yung silver, kung silver ka nag-join ka ng silver at nakapagpasali ka ng mga silver din sa ilalim mo, wala ka munang override dyan. Ang kailangan mong gawin is mag-upgrade ka sa gold. Ngayon, kapag nakapag-upgrade ka sa gold, yung susunod na mga sasali sa'yo na silver, meron ka pong 1%. Sir, paano kung platinum? Okay, kung platinum ka, 2% ang kikitain mo sa mga magjo-join sa'yo. Kung diamond ka naman, 3% yung override commission mo. Kung emerald ka, 4% yung iyong override commission. And then, kung black diamond ka naman, 5% yung iyong override commission. Saan? Sa buong network mo yan. Sa buong grupo mo yan. Down to infinite level. So, ganyang kalalim, no? Yung pwede mong kitain sa iyong override commission. Okay, then next natin, yan, subscription package. So, meron tayo ditong 6 na subscription package. So, kayo na po yung pipili. Kung gusto mong mag-start sa $20 lang, kasi kumbaga try lang muna, $20 po yan. Silver. Okay, so kung gusto mo nang mag-gold, $50. Kung gusto mo mag-platinum, $100. Kung gusto mo mag-diamond, $500. Kung gusto mo mag-emerald ka kagad, $1,000. At kung gusto mo mag-black diamond, dahil may pera ka lang din naman, mag-black diamond ka, $5,000 po yung subscription sa black diamond natin. Sir, paano kung ganito? Silver ako ngayon, pero nakaipon ulit ako ng $20. Pwede ba ako mag-add ulit ng panibagong subscription ko? Yes, pwede po. Hanggang 5 beses pwede kang mag-add dyan. Okay, ganun din sa gold, ganun din sa platinum, ganun din sa diamond, ganun din sa emerald, except sa black diamond, kasi po unlimited yan. No? Pwede kang bumili ng maraming diamond. Depende sa iyo yan. Okay? Depende sa iyo. Pwede kang bumili ng mas maraming black diamond pa. Okay, sana clear tayo dito. At sustainability and security. So, pagdating naman po sa sustainability and security ng system, importante rin sa atin na hindi lang basta-basta kumikita, syempre, yung system, no? Kundi, may mga features din na design para makatulong po sa long-term stability natin. Okay, first, we have 200% earning cap. Ibig sabihin, yung earning natin, nakalimit po siya sa 200 based po sa package. Ang purpose nito is magkaroon ng controlled and sustainable earning structure instead na unlimited yung i-payout sa mga tao. Pangalawa, smart contract siya. Since blockchain-based yung system, yung transactions and rules ng program ay handled through the smart contract. Meaning, mas transparent siya dahil recorded siya on-chain. Yung lahat ng mga transaction niya recorded on-chain, no? At hindi lang nakadepend sa manual processing yan. Third is stability support. May 10% stability support fund na intended to help maintain the stability of the system and support member earnings. So, hindi lang tayo focus sa short-term reward, kundi pati po sa tawag dito sustainability ng buong ecosystem natin. And lastly, ayan, USDT payout tayo. Yung payouts are made in USDT, which makes it convenient for members dahil syempre stable siya and commonly used na rin siya within the crypto ecosystem. So overall, ang goal ng structure na to is simple, no? Controlled earnings, transparent blockchain transaction, stability support, and convenient USDT payout. So ibig sabihin, part na rin po ito ng safety mechanics ng buong system natin. So hindi lang tayo dapat nakatingin sa kung magkano yung pwede nating kitain, no? Importante rin na may structure na naka-design for long term at saka yung sustainability po ng system natin. And then syempre, okay na tayo dun sa rewards and incentives, no? Dito naman po tayo sa rewards and incentive. Ayan, so paano ba actually gumagana yung reward flow natin? First, syempre, once you become a member, kailangan mong i-activate yung package mo para maging eligible ka na magsimulang kumita. Then next, build your network, no? You can refer other members then and build your own community. The bigger and stronger your network becomes, mas marami kang opportunities to earn
from the different income streams. Okay, so then generate earnings, hindi lang isang way yung source natin para tayo ay kumita. May different income streams tayo dito tulad po ng passive rewards, referral bonuses, matching, ano pa ba yan, monoline and overrides. As your earnings accumulate automatically, itong nagre-reflect sa account mo, so mas makikita mo yung rewards mo as they build up. Okay, and keep eligible for withdrawal then. You can request your payout in USDT, making it convenient and easy to manage within the crypto ecosystem po. Okay, so dito naman tayo sa withdrawal. Dito makikita natin kung paano natin mawi-withdraw yung mga available earnings po natin. Meron tayong different withdrawal amounts dito starting from 20, 50 and 100. So depende rin po sa available balance natin yung pwede nating ma-withdraw, no? Halimbawa, meron kang $25 na available dyan sa account mo. So, dahil meron lang tayo dito na $20, 50 at saka 100, 20 lang muna yung mawi-withdraw mo. Then, the following day, kung madadagdagan yung $5, so saka mo ulit ilabas. Parang ganun yung natin. Ganun yung proseso po ng pag-withdraw natin. At ang maganda naman sa withdrawal natin dito, sobrang bilis siya, no? In just a matter of 1 to 3 seconds lang, no? Labas ka agad yung withdraw mo. Hindi to kagaya ng ibang mga systems na nag-request ka ngayon. Like for example, nag-request ka ngayon, after 24 hours pa daw papasok yung request mo na withdrawal. Yung iba naman, ang payout lang nila every Friday, then marireceive pa nila every Tuesday. No, next week pa marireceive yung payout. So dito hindi, almost instant na po yung ating withdrawal dito. Okay, then meron din tayong stability support. Makikita natin dito yung percentage per package level. Kung ikaw po ay silver, like for example, silver ka, ang stability support mo is 5%. Kung gold ka naman, 6%. Kung platinum ka, 7%. Kung diamond ka, 8%. Kung emerald ka, 9%. Kung black diamond ka, 10%. So, ganun lang po siya kasimple. Okay? Wag mo isipin na parang kaltas sa'yo yan. Isipin mo na lang na yung nakakaltas sa'yo ay support mo yan para kumbaga lalong mas tumibay pa yung cash on chain. At the same time masuportahan din natin yung paglipad ng COCT token natin. Okay? Then ayan, so tapos na tayo, no? Nakita natin kung paano gumagana po ang cash on chain mula sa pagsalin natin, no, pag-activate ng mga packages dito at iba pang mga paraan, no, para kumita tayo dito sa loob ng cash on chain. Pero higit sa lahat, no, hindi lang naman ito tungkol sa kung magkano po yung pwede nating kitain. Mas importante na maintindihan natin kung paano gumagana yung buong system ng cash on chain. Kung bago ka pa lang at interesado kang matuto at gusto mong maging parte din ng isang growing ecosystem, pwede mo nang simulan kahit sa maliit na halaga muna, no? Maliit na amount. Like for example, silver ka muna at aralin mo din, no, kung paano gumagana ang buong system ng cash on chain. So maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sama-sama po tayo magkaroon ng magandang resulta dito sa cash on chain, no? And now, open